Mga kapuso, liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President ang tinalakay sa Day 11 ng impeachment trial kahapon. At bago sumalang si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit State Auditor Roderick Wamil sa witness stand, pinag-usapan ang pag-stipulate ng mga dokumentong may kaugnayan sa Article 1. Hindi po bababa sa 900 na common evidence ang hindi pinayagang i-stipulate ng depensa. Sa kanyang testimonya, tinalakay ni Wamil ang tungkol sa pag-audit sa confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, walang official receipts at acknowledgement receipts ang tanging ipinakita o ipinasa sa mga tanggapan. Ipinakita ang mga acknowledgement receipt na nakapangalan kina Mary Grace Piatos na tumanggap ng 70,000 pesos para sa gamot at Renan Piatos na tumanggap ng lagpas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil hindi ito pasok sa period of disbursement. May mga nakapangalan din kina Miko P. Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor. It says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin ni Wamil, lumabas na sobra ang mahalaga ng mga resibo sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Nakitaan daw na mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang OVP at maging ang Department of Education noong ang Vice-Presidente pa ang kalihim nito sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento, kulang-kulang na liquidation documents at iba pa. At magpapatuloy po ngayong Day 12 ang direct examination ng prosecution kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Hihimayin pa rin ang tungkol sa liquidation ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Inaasang tetestigo rin ngayong linggo sina Cylene May del Campo, ang kasalukuyang supervising auditor ng naturang tanggapan ng COA, at si Marivic Pareja, ang director ng House Legislative Information Resources Management Department. At kuha po tayo ng update sa Senado mula kay Sandra Aguinaldo. Sandra, good morning! Yes, Pia, good morning. Nagpapatuloy nga ngayong araw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at inaasahan na muling isasalang itong si Roderick Wamil. Isa po siyang abogado at former Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Editor ng Commission on Audit. Siya yung nag-testify kahapon tungkol sa audit na ginawa sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at maging sa Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Inaasang ngayong araw yung testimonya ni Wamil kaugnay sa DepEd Intelligence Fund or Confidential Fund. Sasailalim din si Wamil sa cross-examination ng abogado po ni VP Sara. Kung matatapos ang testimonya ni Wamil Pia ngayong araw, ay may oras na pwedeng isunod yung incumbent ICFAO Supervising Auditor Cylene May del
kampo. Pero of course, depende po yan sa itatagal no, ng pagsasalang sa testimonya po nitong si Wamil. Nasabi na din para sa linggong ito si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department. Siya po yung director niyan at dahil nga po ang inaasahan ay one witness a day sana. Pero yun nga po, mukhang itong kay Attorney Wamil ay tatagal hanggang ngayong araw. Ayon sa prosecution, sa naunang testimonya ni Wamil kahapon ay naipakita nila na merong nakita ang Commission on Audit ng mga paglabag sa regulasyon sa paggamit ng confidential fund ng OVP. Lumutang nga ulit yung pangalan na Mary Grace Piatos at iba pa mga pangalan na kasama sa nakatanggap ng confidential fund. Pero hindi pa dumating ang usapan, Pia, so kung ano ang nangyari sa pera mismo at kung totoo bang mga tao yung mga nakatanggap nito. Ayon kay Representative Joel Chua, kasama ito sa ilalatag nila sa mga susunod pang pagdinig. Gaya halimbawa, aniya, kung ghost ba o hindi totoo yung pinagdalhan sa pera o kaya'y wala talagang proyekto o ginamit ba ang pera sa hindi pinahihintulutan ng mga bagay sa ilalim po ng regulasyon ng Commission on Audit. So yan muna, Pia, ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Pia? Sandra, nabanggit mo na may posibilidad na sa araw na ito, no, sakaling matapos na rin ang cross-examination, ay posibleng isunod na ang susunod na testigo na si Cyrene May del Campo na yung kasalukuyang COA-ICFAO auditor. Ibig sabihin niyan, Sandra, kailangan ngayong araw naka-standby na rin siya sa Senado. Yes, Pia, ayon sa prosecution team ay nag-i-standby nga daw sila ng mga witness dahil utos na rin niya ng impeachment court no, ng presiding officer na dapat ay nakaabang na yung susunod na isasalang. At ganun man, Pia, talagang ine-emphasize nila lalo na nung kanilang press conference ay syempre depende pa rin talaga no, sa magiging takbo ng pagdinig ngayong araw na ito. Pia? At Sandra, kasi 'di ba hanggang ngayon hindi pa rin natatapos no yung direct examination. Although kahapon sinabi ni Attorney Lorna Capuna na may mga ilan pang check-in na gusto niya ipakita or ipapresenta kay Attorney Wamil dito sa korte pero pinagbigyan niya sabi nga niya base sa hiling na rin ng senador ng presiding officer Chis Escudero hanggang 2:30 lang ng hapon. So meron pa siyang mga ihahabol na mga cheque. Pero pagkatapos ito, meron pang cross-examination. Yung interjection ba ng mga senador talagang naka-reserve pa rin yan, Sandra, hanggang sa pagkatapos ng cross-examination? Yes, Pia, ang nangyayari talaga is pagkatapos ng cross-examination at saka nakakapagtanong yung mga senador. Ganun pa man ay meron din tayong natunghayan no, na pagdinig kung saan sila ay nakakapagtanong kung clarificatory ito. Halimbawa, may gusto lang talaga silang linawin sa nasabi ng testigo. Pia? Alright, so Sandra, ang expected natin today, pag-uusapan pa rin muli no, yung iba pang mga acknowledgement receipts, mga cheque, mga accomplishment report rin, no, Sandra? Kasi kahapon, ang sabi ng depensa hindi bababa sa 900 pieces of common evidence na ayaw nilang i-stipulate. So, meron pa ba tayong inaasahan na for stipulation or talagang naipresenta na lahat dapat for stipulation, at least para sa testimonya ng dalawang COA auditors? Ayon sa kanina sa press conference nga no, ni Attorney Reggie Tongol, yung spokesperson ng impeachment trial, ay meron namang mga dokumento at marami-rami din yung kumbaga ay tinanggap ng impeachment ng defense panel, yung abogado ni Vice President Sara Duterte. Bagamat meron din talaga silang at karapatan naman nila na meron silang hindi i-stipulate o tatanggapin basta-basta ng mga dokumento. So ayon sa kanya, maari itong makakatulong no, para bumilis. Bagamat sinabi rin ni Attorney Tonggol na yun daw kasing pagtiyak o pagtansya sa bilang ng mga araw ay nakabase sa dami ng witnesses na pinipresenta at hindi doon sa dokumento. Bagamat dito nga nakita nga daw kahapon na ganun pala ka-voluminous o kadami yung mga dokumento kaugnay dito sa confidential fund. Pia?
At Sandra, alam natin na noong nakaraang linggo, gaya ng napag-usapan natin kahapon, may request si Senator Mig Zubiri na kung pwedeng iurong kahit konti, gawing 10:30 a.m. ang mga hearing or ang impeachment trials. Pero kahapon, sinabi na nga ni Presiding Officer Cheese Escudero na 10 a.m. pa rin ang simula nito. So, kakamustahin ko, Sandra, yung attendance ng mga senador ngayong nailipat na sa umaga ang impeachment trial. Kamusta naman ang attendance? Naku, Pia, kahapon nung nag-roll call, 16 senators lamang yung present, no? At pero hindi natin pa na-verify kasi minsan naman sa pag-roll call nila sa umaga, kalaunan may dumarating na pailan-ilan, so maaring dumami sila. Pero doon sa roll call 16, at merong senador, gaya kung naalala mo last week, nagsabi, for example, si Senator Alan Peter Cayetano na baka daw pwedeng i-move sa 10:30. Pero yung bagay na yan, ayon po kay Attorney Reggie Tongol, yung tagapagsalita ng impeachment court, ay kumbaga hindi pa dinedesisyonan ng impeachment court kung mapagbibigyan pa yung manifestation na yon na ilipat ito sa 10:30. Sa ngayon, Pia, nananatili sa 10 a.m. yung impeachment trial ng Vice. Pia? So ibig sabihin, Sandra, may posibilidad pa rin na maiurong itong schedule ng impeachment trial. Sabi ni Attorney Reggie Tongol, wala daw wala pa talagang decision doon sa manifestation na yon. So for now ay 10 a.m. Bagamat naaalala ko rin, Pia, na isa rin kasi talaga sa konsiderasyon ng mga senador ay masyado tong dikit doon sa session nila sa hapon. Kung daw ito ay malilate pa, ay talagang didikit na doon sa pag-transition nila, doon sa iba pa nilang trabaho na nagaganap po alas 3 ng hapon dito sa Senado. Pia? Kasi kahapon, Sandra, pasado alas 2:30 na, natapos yung impeachment trial. Tapos nakita natin doon sa ating live nakuha na talagang pagkababa or pagkatanggal ng mace mula doon sa stand at pagka-adjourn ng impeachment trial, talagang agad na iniikot na yung mga table at talagang pinapaalis lahat para ma-ready na yung session hall para naman sa sesyon. Oo nga, Pia, talagang ganun yung eksena. Kaya parang sinasabi rin ng impeachment court na kumbaga para tayo may deadline. Talagang parang kailangan nilang putulin. Kahit na katulad yan, hindi pa nga talaga tapos yung testimonya or yung direct dito kay Attorney Wamil. Pero talagang kailangan nilang putulin dahil dun sa session nga nila, Pia. Alright, at Sandra, siguro pahabol na lamang kasi nakikita rin natin dito sa ating live feed yung security dyan sa labas ng defense room. Siyempre, I'm sure meron din sa labas ng prosecution room. Hanggang ngayon ba yung alert level, ganun pa rin kataas kumpara nung nag-umpisa ang impeachment trial noong day 1? Or may nakita ba tayong kumbaga pag-relax ng konti ng mga security measures dyan sa Senado? Pia, masasabi natin na talagang heightened security pa rin dahil yung dami ng personnel talagang mas marami than usual at nananatili po yan hanggang ngayon. If at all, ang makikita ko na lamang na siguro maaring nagbago over the passage ng itong mga huling araw ay maaring naging mas familiar na or mas sanay na yung mga tao, maging media man yan, defense, prosecution, tsaka yung mga security personnel doon sa buka nung isa't isa, parang nagiging familiar sila. Alam na nila, unlike kung talagang totally ngayon lang nakita nila yung tao na to. Pero kahapon lang, Pia, may bigyan lang kita na example. Talagang nung papasok ako doon sa impeachment court, doon sa loob ng session hall, kahit nakilala nila ako, may Senate ID ako, talagang hindi nila ako pinadaan hanggat hindi ko suot yung impeachment ID na tanging nakaalat doon lamang sa pwedeng pumasok sa loob at ilang-ilang tao lang po yun. Pia? At Sandra, speaking of yung proceedings naman sa loob mismo ng impeachment court kahapon, nakita natin na may ilang beses na nag-request ang prosecution ng recess kahit ilang minuto lamang. Ano ba ang usually very lenient so far ang presiding officer sa pag-grant ng ganitong mga klaseng request, pero meron ba silang mga moving forward, meron ba silang mga paalala na dapat bang bawasan or dapat bang limitahan yung paghingi ng mga recess unless absolutely necessary?
so far, Pia, wala pa siyang yung kumbaga direktang ruling or siguro statement kaugnay niyan. Pero ang nakikita nga natin, katulad Pia kahapon, no, yung nag-request si Attorney Capuna na makaupo siya. O nag-request siya ng 2 minutes to 3 minutes at pinagbigyan ito. At ang napansin natin, talaga nga naman na ang iksi lang din talaga nung binigay na panahon, no, kung ano yung sinabi niya at nagpatuloy na rin yung trial. So, yung mga ganong bagay hangga't maaari pinagbibigyan, pero masasabi ko pa rin na talagang strict pa rin yung policy para mapabilis itong pagdinig natin. Pia? Alright, Sandra, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.